After a refreshing getaway in Batangas, I had the opportunity to explore Region 8, leaving out Northern Samar, which I'm definitely planning to discover soon. Tara, watch as I take you through my journey in Eastern Visayas. Oh, here the ocean is near, but you dug a So guys, na-amaze agad ako kasi may pa-sea view agad ang airport nila pagkalapag namin sa Tacloban Airport. scattered like trees, sometimes in line, but I'm down all the time. At ang una natin destination, MacArthur Leyte Landing Memorial National Park. Ang MacArthur Leyte Landing Memorial National Park ay matatagpuan sa Palo, Leyte. Ito ay itinayo bilang pagunita sa makasaysayang pagbabalik ni General Douglas MacArthur noong October 20, 1944 kasama ang Allied Forces para palayain ang Pilipinas mula sa pananakop ng Hapon. Ang pangyayaring ito ay naging simula ng pagbawi ng Allied Forces sa bansa sa panahon ng World War II. Ang park na ito ay mayroong iconic bronze statues ni MacArthur ng kanyang mga kasama na nakatayo sa tubig na simbolo ng kanilang makasaysayang pagdating sa Red Beach. Second destination, Agas-Agas Bridge. Ang Agas-Agas Bridge sa Barangay Kahupian ang pinakamataas na tulay sa Pilipinas. Ito ay may 350-meter liner bridge na may taas na 89 meters. Isa itong patunay ng modernong engineering at itinuturing na pangunahing tourist attraction ng Sogod. Ang Agas-Agas Bridge ay tinayo noong 2006 to 2009 bilang solusyon sa madalas na landslide na naging sanhi ng pagsira ng kalsada. Ang tulay ay naging bahagi ng Maharlika Highway at idinisenyo para maging matatag kahit sa malalakas na ulan at bagyo. Ngayon, bukod sa pagiging functional ng tulay, isa na rin itong popular na tourist attraction dahil sa breathtaking views at adventure activities tulad ng ziplining. Atin naman dayuhin ang Southern Leyte Capital. Ang Southern Leyte Capital ay matatagpuan sa Catbalogan, ang kabisera ng lalawigan ng Southern Leyte. Itinayo ito noong 1960s upang magsilbing sentro ng pamahalahang lokal ng lalawigan. Ang Capitol ay isang makasaysayang gusali na simbolo ng paglago at pag-unlad ng Southern Leyte. Ngayon, tuloy ito nagsisilbing hub sa mga serbisyo at proyekto para sa ikaunlad ng Southern Leyte. Atin naman dayuhin ang Maasin Cathedral. Ang Cathedral of Our Lady of the Assumption sa Maasin o Maasin Cathedral ng Southern Leyte na siyang makasaysayang simbahan na itinatag noong 16th century. Isa ito sa mga pinakamatandang simbahan sa region at naging pangunahing simbahan ng Maasin. Ang istruktura ng katedral ay tinayo noong 1980s at ipinagmamalaki ang magandang kombinasyon ng Spanish Baroque at Neo-Gothic na arkitektura. Sa kabila ng mga natural na kalamidad at digmaan, nananatiling matatag ang katedral at patuloy na nagsisilbing sentro ng pananampalataya at kultura ng Maasin.
Next destination natin ang Monte Cueva sa Maasin, Southern Leyte. Ang Monte Cueva ay isang makasaysayang lugar na may relihiyosong kalagahan. Matatagpuan ito sa isang burol at itinayo bilang isang shrine para sa mga deboto ng Birheng Maria, na kilala bilang Our Lady of Assumption. Ayon sa kasaysayan, noong dekada 1960, nagsimula ang mga lokal na magtayo ng mga pook panalanginan sa loob ng kuweba. At ngayon ay ito ay isang popular na shrine sa Maasin. Ito ay may kabuuang 1,000 concrete stairways, paakyat at pababa. Lapit na! It's you that I need, it's you that I want. When the world gets cold, it's you and me. When the sun comes. So sabi nila dito is 500 steps daw to. Kaso sobrang taas. The strength that you've shown, stronger each year. Look how we hold on through the toughest of times. We still stand. Yung mga kasama ko nandun pa sila. And malapit na yata. I'm not sure. Hindi ako prepared. Long dress ako. May maliit din na sari-sari store sa taas kung saan pwedeng bumili ng snacks at bottled water. Meron ding mga lugar kung saan pwedeng magtirik ng kandila. Deep within your eyes, I found a home. The love that we share can never grow. In your gaze, the world looks bright, forever by your side. This town is quiet, serene and wide. You keep me warm and safe at night. No matter the season, we always bloom, 'cause you light up the gloom. Oh, dandelion, the strength that you've shown, stronger each year. Look how we hold on through the toughest of times. We still stand strong. Through pavement we will grow. Oh, dandelion, the strength that you've shown, stronger each year. Look how we hold on through the toughest of times. We still stand strong. Through pavement we will grow. Forever we will grow. Forever we will grow. Ang Monte Cueva ay paboritong destinasyon para sa mga naghahanap ng katahimikan, spiritual renewal, or a trek sa gitna ng kalikasan. So ito pa rin yung way pababa. Pero mas madali naman yung pababa kaysa sa paakyat. Mas mabilis na lang. Maganda yung church dito, yung Monte Cueva. Yung mga candles is 20 pesos. Pwede kayo magsindi sa taas. Kaso kanina wala kasing lighter, kaya iniwan na lang namin yung mga candles doon. So, bababa na tayo. Last destination of the day, ang Lintaon 16,000 Blossoms. Ang Lintaon 6,000 Blossoms sa isang sikat na tourist destination sa Maasin, Southern Leyte.
Itinatag ito bilang isang flower garden na may iba't ibang uri ng mga bulaklak, kabilang na ang mga orchid at iba pang makukulay na halaman. Ayon sa kasaysayan, ang pangalan nitong 16,000 blossoms ay hango sa dami ng mga bulaklak na matatagpuan sa lugar. Bukod sa magagandang tanawin, kilala rin ang Lintaon sa pagka-peaceful at relaxing na atmosphere. Kaya't isang popular na destinasyon para sa mga nature lovers at gustong mag-unwind. So, ang first destination natin for our second day exploring Eastern Visayas ay ang Kalangaman Island dito sa Palumpon, Leyte. I set out on a road that I built with my own two hands. I met friends on the way, people chosen to make a stand. I felt strong in the sun as I walked onto pastures green. Ang Kalangaman Island ay matatagpuan sa Palumpon, Leyte, isa sa mga pinakapopular na tourist spot sa Visayas. Kilala ito sa malaparaisong white sand beaches, crystal clear na tubig. Ayon sa kasaysayan, nakuha ng isla ang pangalan mula sa kalang o bird dahil sa itsura nitong parang pakpak na ibon na umaabot sa dagat na nagbibigay ng magandang view mula sa itaas. Children of summer, we're meant to be free. Honey, we're not like the others, no reason to be. Lady is far in our lungs, it's too hard to breathe. Lover, I live for the day you and I turn to we. Grabe, ang ganda niya. I still think of you now, though my memories turning bleak. I'm still walking this road, Oh, dear, though my talaga knees they siya. are ever so weak. I never thanked you for putting your faith on a bomb like me, yeah. And wherever you are, I think it's here you were meant to be. Baby, we're children of summer, we're meant to be free. Honey, we're not like the other, no reason to be. Lady, this fire in our lungs, so it's too hard to breathe. Lover, I live for the day you and I turn to we. Sikat ang
Kalangaman Island dahil sa maganda nitong sandy spit na perfect para sa lunch at photo shoots. Sa ilalim ng tubig, makikita mo rin ang amazing marine life tulad ng malalalim na walls na natatapakan ng black corals at iba-iba pang uri ng coral. So guys, this is Kalangaman Island, sandy paradise. Sobrang pino at sobrang powdery ng sand talaga. Used to think I knew it all, but didn't have a clue. And love was just a game, wore my heart on my sleeve. Nothing scared me anyway, nothing could ever break me. Now I'm falling down, thought I'd have it figured out by now, but I'm not fine. 30, should do it with grace, but I'm not okay. Still the world keeps turning, I need a break. I can't escape myself, this roller coaster of emotions and the person I'm becoming. Still learning, pushing 30. I always used to chase the stars, tried shifting night. Now I don't fuck shit up, I'm not looking for a fight. I've been seeking my whole life, racing to the finish line, but I'm still on the run while they're settling down. Now I am falling, yeah. I thought I'd have it figured out by now, but I'm not fine. 30, should do it with grace, but I'm not okay. Still the world keeps turning, I need a break. I can't escape myself, this roller coaster of emotions and the person I'm becoming. Still learning, pushing 30, going on swinging, falling. Now I can hear it calling, going on swinging, falling. Pushing 30, should do it with grace, but I'm not okay. Ang kagandahan ng Kalangaman Island ay hindi lang sa puting buhangin at malinis na dagat, kundi pati na rin sa peaceful na ambience ng isla. Perfect ito para sa mga gustong mag-relax, mag-snorkeling at mag-diving dahil sa yaman na marine life sa paligid. Ang isla ay mayroon dalawang mahabang sandbars na tila nagbibigay daan para sa mga bisita na maglakad sa dagat. Isa itong lugar na tiyak magbibigay saya at alaala sa sinumang bibisita. Tapos, kami ay bumiyahe ng 2 oras para tawirin ng Biliran Bridge dito sa Biliran Island. Ang Biliran Bridge ay isang tulay na matatagpuan sa Biliran, isang maliit na isla sa rehiyon ng Visayas. Ang tulay ay tinayo upang magbigay ng mas maginhawang daan mula sa isla patungang mainland Leyte. Itinayo ito noong 1970s upang mapadali ang transportasyon ng mga tao at kalakal sa rehiyon. Ngayon, isa itong mahalagang infrastructure project na nagsisilbing koneksyon ng mga komunidad at nagpapabilis ng pag-unlad sa Biliran. Dito kami sa Hotel Benjamin nagpalipas ng gabi. And you both got new perfumes, and the life you used to live is left within that old apartment. Maybe nothing said and done, and your chest is set on fire, but I promise. Naglakad-lakad rin kami after ibaba ang mga gamit. Naglakad at pagkatapos kumain, naghanap-hanap rin kami ng kapihan. A lot of lies. Tapos, meron nga pala akong nabiling lumboy sa Palunpon kanina. At pagkagising, bumiyahe na kami agad papuntang Sambawan Island. The way you look at you, every touch you give. Now you got. So day 3 na namin ngayon. Nandito kami sa Biliran. Sasakay kami ng bangka papunta sa Sambawan Island.
Island ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Maripipi Biliran. Ang Sambawan Island ay isang maliit na isla na walang nakatira. Marami ang nagsasabi na ito ang paraiso ng probinsya dahil sa taglay nitong natural na ganda, patuloy na humihikayat sa daang-daang turista. Dahil dito, unti-unti ito nagiging isa sa pinakasikat na destinasyon ng mga bisita mula sa loob at labas ng bansa. Maybe not for settling, and the chest is set on fire. Ayon sa kasaysayan, ang isla ay naging isang mahalagang lugar sa mga mangingisda dahil sa saganang yamang dagat sa paligid nito. Ngayon, itinuturing itong isang ecotourism site na may mga pristine beaches, clear turquoise waters, at diverse marine life. Ang kagandahan ng Sambawan Island ay makikita sa mga untouched natural landscapes nito. Ang white sand beach na napapaligiran ng tubig ay perfect para mag-swim, para mag-snorkeling o mag-relax. Bukod pa rito, mayroon ding mga hiking trails na dadala sa'yo sa mga breathtaking views ng buong isla ng karagatang nakapalibot dito. Ang Sambawan ay isang magandang lugar para sa mga nature lovers at mga gustong mag-unwind sa isang tahimik at di masyadong mataong destinasyon. Ang mga burol nito ay nagbibigay ng napakagandang tanawin ng paligid, which is perfect for photo ops at relaxation. Gusto ko na i-liver. Gusto ko na i-liver. Parang ano na lang. Yan. Mahangin pala. Okay, yun lang perfect spot talaga. I can see myself with someone else. I got used to having you around. Still, I just can't make it. Bukod pa sa camping, marami pang masayang activities na pwedeng gawin sa isla. Pwedeng mag-rent ng kayak ang mga turista para libutin ang buong lugar sa tubig. O pumunta sa dive camp at sumubok ng scuba diving para makita ang iba't ibang isda at coral sa ilalim ng dagat. So we started changing. We were lost before we realized. Too afraid to cross the line. You and I. Magkano po yung entrance dito? 125. 125. Tapos yung mga pag mag-rent po ng cottage, Yung 1,500. 1.5. Day tour po yun. Ha? Day tour. Overnight. Overnight na yung 1.5. May ano yan, may
sa taas may 3 beds. Ay, okay. Tingnan mo Ganda. doon, ma'am. Sige nga. Yan, oh. Mga cross. Sige po. Isilipin ko. Wait lang. Mabilisan. So, ito daw yung 1.5 na room overnight. Ayan siya. Mas meron din sa taas. Ayan. become strangers. There are answers I can't find. Was it something in your touch that slowly started changing? We were lost before we realized, holding on to broken signs. You and I too close to feel the fading, but there are reasons we'll never find out, like how we burn. Ang Sambawan Island ay isang destinasyon na pwedeng bisitahin buong taon at kahit anong oras ng araw. We should have tried. We were falling even when we tried to climb. Pwede naman puntahan ang Ulan-Ulan Waterfall sa Barangay Sampao, Almeria, Biliran. Ang Ulan-Ulan Waterfall sa isang natural na tanawin na naging sikat sa mga turista dito sa Biliran Island dahil sa kagandahan ng talon. Mayroong guardhouse sa registration area kung saan maaari mong isulat ang iyong pangalan, address at contact details. Magbabayad lamang ng entrance fee na 20 pesos at may libreng parking space ka na. May restroom din na madaling mahanap dahil katabi lang nito ang registration area. May mga tindero din na nagbebenta ng chips at inumin sa paligid kung sakaling makalimutan mong magdala ng pagkain o tubig. Dahil walang mga cottage malapit sa talon, subukan mong maghanap ng ligtas na lugar at ilatag doon ang iyong pagkain para sa picnic. Ang mga malalaking boulders ng bato sa paligid ay kadalasang maganda dahil magkakaroon ka ng harapang tanawin ng agos ng tubig. Ang Ulan-Ulan Waterfall sa isang horsetail type na talon. Ang pino at mistulang ulan na spray mula sa talon ang dahilan kung bakit ito tinawag na Ulan-Ulan Falls mula sa salitang ulan na nangangahulugang ulan sa lokal na Visayan dialect. Napapalibutan ng talon ng luntiang halaman na ang mga dahon ay basa sa tuloy-tuloy na spray mula sa talon. The magic begins as you get closer and you start to hear the gushing sounds which get even more powerful as you approach it. The falls is now highly accessible. Laging tandaan na maging responsable at magalang na bisita. Tumulong sa pag-preserve na natural na kagandahan ng Ulan-Ulan Falls para ma-enjoy pa ito ng mga susunod na henerasyon. Maybe mayroon. Next destination, Tinagu Falls. Ang Tinagu Falls ay matatagpuan sa Kaibiran, Biliran at isa sa mga pinakapopular na talon sa isla. Ang pangalan ng talon na Tinago na nangangahulugang na itago o hidden dahil ang falls ay matatagpuan sa isang liblib na bahagi ng kagubatan kaya parang isang secret paradise. Ayon sa kasaysayan, ang lugar ay naging tanyag dahil sa kahangahangan tanawin nito at sa likas na kagandahan ng paligid, kaya't madalas itong puntahin ng mga turista at mga lokal. Ang kagandahan ng Tinagu Falls ay makikita sa kanyang mataas na talon na bumabagsak sa isang malinaw at malamig na pool. Ang paligid ay puno ng makakapal na puno at mga bato, kaya't ang tubig ay tila kumikinang habang bumabagsak mula sa taas. Mahirap abutin ng talon kaya naman nagpapataas pa ng excitement at adventure sa mga bumibisita. This is also perfect para sa mga gustong mag-relax at mag-enjoy sa tahimik na kalikasan. Ang Tinagu Falls ay isang tunay na hidden gem sa Biliran. After ng Biliran ay bumalik na kami ng Tacloban para sa susunod naming destinasyon bukas.
accommodation namin sa Tacloban. Bumalik na kami sa Tacloban kasi ang bukas naming destination is Southern Leyte. Bago kami bumiyahe papuntang Eastern Samar, nagkaroon din kami ng chance makabisita dito sa MV Eva Jocelyn Shrine. Ang MV Eva Jocelyn Shrine o Yolanda Shrine ay isang monumento ng barko na nawash ashore sa Tacloban City dulot ng Super Typhoon Yolanda o Haiyan. Ang barko ay nahulog at itinulak ng storm surges papasok sa kalupaan. Ito ay tumama sa 10 bahay na nagresulta ng pagkamatay ng 11 tao. Matapos ang insidente, naging mahalaga ang lugar na pinangyarihan nito bilang paalala ng lakas ng kalikasan at ang kahalagahan ng paghahanda sa mga sakuna. Sa aming biyahe papuntang Eastern Samar ay nadaanan namin ang sikat na bridge ng San Juanico. Ang San Juanico Bridge ay isang iconic na tulay na nag-uugnay sa mga islang Leyte at Samar at isa sa pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Itinayo ito noong 1969 at tinapos noong 1973 bilang bahagi ng proyekto ng gobyerno na magbigay ng mas mabilis at mas maginhawang koneksyon sa pagitan ng dalawang isla. Ang tulay ay may habang 2.6 kilometers at itinuturing na isang architectural na obra maestra dahil sa magandang disenyo nito. Right away, oh, it hits you like a ton of lead. Oh yeah, it'll mess. Ang San Juanico Bridge ay nagsisilbing isang history sa ating lahat bago pa magawa ang CCLX na siya na ngayong pinakamahaba at pinakamataas na bridge sa buong Pilipinas. Buti na lang mabait. Tikitan nga doon. Tikitan pag hindi pa umalis. Huwag mo na kami tikita. Ako na lang yung Dinaanan na rin namin ang Saob Caves sa Barangay Basyo, BC Samar. 20 taon na ang nakalipas ang Saob Caves sa BC Samar ay naging tirahan ng daan-daang banig weavers. Ang mga manguukit mula sa BC ay gumagamit ng mga katutubong materyales tulad ng tikong grass na inaani, tinutuyo, tinatanganan at maingat na hinahabi ng kamay upang makagawa ng magaganda o kulay na banig. No longer 19, still acting like a child, feeling like nobody gets it. I always start these fights, don't hate my guts right now, 'cause I'm still figuring it out. You're the silver lining when I can't seem to find it, when the whole world is against me or not. Baby, you're the bright side when there's no goddamn sunshine. You're always around to pick me up. You're the silver lining. You're the silver lining. Small talk on busy streets. Right now, I don't even know if I deserve you. Sometimes I wonder what you see, 'cause I'm still acting like a child. Yeah, you always see the best in me. Taas baba lang. Taas baba. Saan yung yung pinaka niya? Figuring it out. You're the silver lining when I can't seem to find it, when the whole world is against me or not. Baby, you're the bright side. Meron din silang mga binibenta dito na nag-range to 50 pesos to 3,000. Is around to pick me up. And finally, after 2 hours, narating na namin ang Eastern Samar. You're the silver lining. At inuna na namin puntahan ang San Lorenzo de Martir Parish Church.
Ang San Lorenzo de Martir Parish Church ay matatagpuan sa Balangiga at itinuturing na isang makasaysayang simbahan na mayroong mahalagang papel sa kasaysayan ng buong bansa. Ang simbahan ay itinayo noong 1788 at naging witness sa maraming kaganapan sa Balangiga, kabilang ang Balangiga Massacre. Ang San Lorenzo de Martir Parish Church ay isang halimbawa ng kolonyal na arkitektura, tuloy na nagsisilbing sentro ng pananampalataya at kultura sa bayan. Tinayo na rin namin ang Canhugas Nature Park, matatagpuan sa Hernani, Eastern Samar. Ang park na ito ay naging tanyag dahil sa mga natural na hot springs na matatagpuan sa lugar. Ayon sa kasaysayan, ang Canhugas Nature Park ay naging paboritong pasyalan ng mga lokal at turista na naghahanap ng mga natural na hot spring na may mga therapeutic benefit. Kagandahan ng Canhugas Nature Park ay makikita sa mga lush greenery at natural na hot springs na tinatangkilik ng mga bisita. Ang tubig mula sa hot springs ay may natural na init, makakatulong sa pagpaparelax ng katawan. Makikita rin sa paligid ng mga bundok at kagubatan, nagbibigay ng fresh air at peaceful na ambience. Isa itong magandang lugar para mag-relax, mag-swim, o mag-hiking sa mga trails ng park. Ang Canhugas Nature Park ay isang great getaway para sa mga nature lovers at mga gustong mag-unwind sa natural na kagandahan ng Eastern Samar. Pati naman puntahan ng Gindoyanan Cove, nasa lugar pa rin ng Hernani, Eastern Samar. Ito ay 10 minutes away sa Canhugas Nature Park. Hindi mo na kailangan lumayo pa sa Pilipinas upang makakita ng napakaraming natatangi at kahangahangang tanawin. Ang Gindoyanan Cove ay isang kahangahangang destinasyon na matatagpuan sa Hernani, Eastern Samar na kilala sa likas nitong kagandahan, payapang kapaligiran. Ito ay may 1.5 kilometers na paglalakad patungo sa cove mismo from jump-off point. Maaari lamang na mag-ingat dahil medyo matutulis sa mga batong bababaan at aakyatan papuntang cove. May kahirapan ng kaunti ang trail pero kaya naman at i-guide naman kayo ng tour guide kung kailangan. Katulad ng laging sinasabi, the best view comes after the hardest climb.
Tapos meron pang paakyat doon. Ayan. Medyo mahirap yung trail niya pababa, pero yung view dun sa mismong harap is worth it naman. Nakakatakot lang kasi medyo malakas yung alon. And pa-high tide na rin. Kaya nauna na ako umakit sa kanila. Destination for the day, Minasangay Marine Eco Park Resort. Pero hindi na ako naglibot at grabe na rin ang pagod ko. Ang Minasangay Marine Ecological Park ay mangrove park at isang protektadong lugar na may humigit kumulang 50 hectares. Ilan sa mga kasalukuyang aktibidad na maaring gawin dito ay snorkeling, paglangoy, diving, panonood ng isda, cliff diving at picnic. Goldilocks, oh. Ay, sorry. Tawid tayo? Panghuling destinasyon namin sa buong Eastern Visayas Tour, Ulot River Torpedo Extreme Boat Ride. Ang Ulot River ay ang pinakamahabang ilog sa Samar na matatagpuan sa loob ng Samar Island Natural Park o SINP. Bukod sa kahangahangang biodiversity, kilala rin ang ilog na ito para sa mga exciting water adventures. Ang ilog ay tampok ang Torpedo Stream Boat Ride Adventure kung saan pwedeng maranasan ng stream downstream at upstream river boating. Ito sa Ulot River Torpedo Boat Extreme Ride. Ako nga po pala si Gamol at kasama ko pong yung tour guide, si Kuya Ruel, Kuya Yotis, Kuya Argel. Sa kasalukuyan, tayo po ay nandito sa Sitio Campo Ono, Barangay Tinani, Paranas, Samar. Dito po sa isla ng Samar matatagpuan ang pinakamalaking lowland tropical rainforest. At dito rin po nakita ang kauna-unahang record ng ating national bird na si Haring Aguila noong 1896 as recorded by John White. At ang ating eco-adventure activity ay nasa loob ng SINP or Samar Island Natural Park. At ito po ang Ulot River. Ang Ulot River po ang pinakamahabang ilog dito sa Samar. May haba po itong 92 kilometers galing sa headwater, munisipyo ng San Jose de Buwan, Samar Province, hanggang sa bunganga po nito na matatagpuan sa munisipalidad ng Canabit, Eastern Samar. Ang Ulot River rin po ang nagsilbing navigational highway noong unang panahon nang wala pang kalsada, mula Eastern Samar to Western Samar at pabalik. At patungkol po sa gamiting boat, ito po ay walang cutting. At dahil sa itsura nito, at kung paano po ito tumatabas sa tubig, kaya tinaguran po namin torpedo boat. Torpedo rin tawag sa People's Organization na namamahala nito. Torpedo is an acronym of Tour Guides and Boat Operators for River Protection and Environmental Development Organization. Yung acronym ng torpedo. At para po sa ating pagbibiyahe, yung downstream po natin, naabot po tayo ng 40 minutes. Yung papunta po dun. At saka yung pabalik, dinag-sticker na po tayo, ay abot po ito ng 1 oras. At ito rin ang tinatawag naming salmon run. Parang salmon fish po kasi nag-sticker na po siya. Okay, bawat boat ay may 3 tao po yung makakasama. Usunahan, pointman, nasa gitna, tour guide, at sa uli, boatman. At habang po tayo nagra-ride, maraming po tayo makikita na cascading na tubig at mga ibon. Pero kadalasan po tayo nakikita dyan ay ang white-throated kingfisher o tinatawag din sa local name na saliksik.
At kung tanong po ipapalarin, maaari rin po tayo makakita ng ilang serpent, eagle, or Brahminicae na tinatawag din sa local name na Balu. So, pagdating po natin sa Dennis Point area, tayo po ibababa ng bangka at magre-river bank trip po tayo. Inclusive na binabaan ninyo hanggang sa may paliguan, mga 100 meters po ating lalakarin sa mga rock formation. Sa Dennis Point, pwede po maligo, mag-river plunge, kumain, mag-selfie, at mag-river cruising gamit ang isang ilobit na nakatali dun sa magkabilang. At itong pinag-importante sa lahat, yung about safety naman po natin. Una, bawat guest or bisita dapat siguraduhin maayos ang pagkakasuot ng ating buoyancy sa kabuuan ng torpedo ride. Pangalawa, habang tayo nakasakay na sa boat, bawal na pong ilabas ng kamay outside the boat. Kasi meron po tayong dadaanan, nakashilang talaga yung isang boat. At saka may mga bato-bato po sa gilid. Para po may wasang maipit, may nakabang kaming hawakan sa loob ng boat, doon lang po kayo hawak. May 100 po kami sa loob ng boat. At saka yung pangatlo, bawal na rin pong tumayo habang naka-under na po yung boat. Kasi medyo na po siya magalaw kasi walang pag-balance. Kung kinakabahan, relax lang po kayo kasi lahat na po ng boatman, point man ang tour guide namin, eksperto na po sa lahat ng dadaanan. Ay sa inyo na lang po ay maupo, mag-relax at syempre yung mag-enjoy. Ang mga bangka na ginagamit sa ilog, tinatawag na torpedo, ay espesyal na disenyo para dumaan sa matataas at mabilis na agos ang tubig, kaya't nagbibigay ito ng experience para sa mga adventure seekers. Pero ang pinaka-thrilling na parte ay ang Dennis Point na dulo ng 10-kilometer route kung saan ang ilog ay nahahati sa maliliit na talon. Dito ako nahirapan at tinanong kung kaya kong tumalon. I was a rebel without a cause, living a life of blue. Used to think I knew it all, didn't have a clue. Love was just
matapos na ating paglalakbay sa Eastern Visayas, nakita natin kung gaano kahalaga ang bawat pok na mayaman sa kasaysayan, kultura at likas na kagandahan. Mula sa mga makasaysayang site tulad ng MacArthur Landing Memorial hanggang sa mga natural na tanawin gaya ng Kalangaman Island at Ulot River, tiyak ay maraming bagay na matutuklasan dito. Kung naghahanap kayo ng destinasyon na puno ng adventure at mga kamangha-manghang tanawin, ang Eastern Visayas ay tiyak na worth it na bisitahin sa inyong susunod na paglalakbay. Sana ay na-inspire kayo na isama ito sa inyong travel list. Sana samahan niyo ako sa susunod na travel ulit. Bye!